Kung ikaw ay naniniwala na ang tunay na pagmamahal ay nasusukat sa sakripisyo, at ang tagumpay ay bunga ng tiyaga, ito ang kwentong para sa'yo. Maghanda ka ng maantig ang puso sa kwentong tsinelas ni Nanay, isang kwento ng sakripisyo, pangarap, at walang kapantay na pagmamahal ng isang ina. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na hahaplos sa iyong puso. I-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos. Kabanata 1, Aling Rosa. Mainit ang araw. Umiinit din ang semento ng kalsada na tila lumulon ng apoy ng araw sa langit. Sa isang gilid ng matarik na daan, isang babae ang marahang naglalakad, bitbit ang bayong na puno ng gulay, habang ang isa pa niyang kamay ay may hawak na lumang tabong plastik. Sa bawat hakbang, tunog ng sirang tsinelas ang sumasalubong sa kanyang tenga. Pik! Pak! Pik! Pak! Siya si Aling Rosa, 50 anyos, biyuda, at ina ng isang batang lalaki. Tila hindi nakilala ng kanyang tsinelas ang salitang buo. Ang strap ay ilang beses nang tinahi ng sinulid. Isa sa mga swelas ay nakabuka na, at sa tuwing maapakan ang batong matalim, kusa itong kumakawala, dahilan para mapangiwi siya sa sakit. Ngunit hindi siya humihinto. 5 ang kilometrong nilalakad niya mula sa kanilang barong-barong sa Sitio Maligaya hanggang palengke ng bayan. Araw-araw. Walang palya. Sa umaga, siya'y nagluluto ng lutong bahay na ulam na binebenta sa isang karinderya. Sa hapon, siya'y naglalako ng gulay. Sa gabi, siya'y naglalabas sa bahay ng kapitbahay para lang may maipambaon kay Jomar. Nay! Mag-iingat po kayo ha? Sigaw ni Jomar mula sa may pintuan ng barong-barong, suot ang kanyang lumang backpack at bagong ayos na uniforme na ipinamana lang mula sa anak ng kapitbahay. Ngumiti si Aling Rosa kahit pawis na pawis na. Anak! Ikaw rin. Galingan mo sa pagsusulit ha? Opo. Babalik po ako ng may mataas na grado. Sagot ni Jomar sabay takbo palabas. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Rosa. Ang bawat patak ng pawis niya, ang bawat tusok ng bato sa talampakan niya, ang bawat hapdi ng balat sa araw, lahat iyon, kayang tiisin basta't mabigyan ng kinabukasan ang anak. Pagdating niya sa palengke, sinalubong siya ng usok mula sa mga ihawan, tawanan ng mga tinderang pagod pero masaya, at ingay ng mga tricycle na nag-uunahang pumarada. O Rosa, late ka na. Sigaw ni Aling Leti, may-ari ng karinderya. Pasensya na po, Leti. Napigtas po ulit yung tsinelas ko sa daan, sagot niya habang nakangiti at pasimpleng pinupunasan ang likod ng kanyang paa na may sugat. Diyos ko, Rosa. Bakit ba di ka pa bumili ng bago? Mahal po kasi. Mas kailangan ni Jomar ng notebook. May proyekto raw po sila. Napailing si Leti pero napangiti. Alam niyang iba ang klasing nanay si Rosa. Tahimik lang pero palaban. Kaya niyang tiisin ang lahat basta hindi ang pagdurusa ng anak. Mabilis ang galaw ni Rosa sa kusina. Sanay na ang kanyang mga kamay sa init ng kalan at bigat ng kawali. Kahit may hapdi ang sugat sa paa, hindi niya yon pinapansin. Tila ba mas iniinda niya ang pagkaubos ng panindang lumpia kaysa sa sariling sakit ng katawan. Pagsapit ng tanghali, nang makauwi siya at abutan si Jomar na tahimik na nag-aaral habang ang kanilang hapunan ay kanin at tuyong isda, napangiti siya. Anak, anong aral mo ngayon? Science po, Nay. Tungkol sa katawan. Gusto ko pong maging doktor. Natigilan si Rosa. Bahagyang lumambot ang kanyang mga mata. Nilapit niya ang sarili sa anak at hinaplos ang buhok nito. Kaya mong abutin yan, anak. Kahit sirang tsinelas ko, kayang makarating sa pangarap mo. Tahimik si Jomar. Pero sa kanyang isipan, isang bagay lang ang malinaw, hindi siya titigil hanggat hindi niya napapalitan ang sirang tsinelas ni Nanay. Kabanata 2:25. Malakas ang ulan. Ang langit ay tila umiiyak. Sa bubong ng barong-barong nila Aling Rosa, ang patak ng tubig ay parang dagundong ng martilyong walang tigil. Sumisingaw ang lamig sa silid kung saan magkayakap si Aling Rosa at si Jomar, gamit lamang ang isang manipis na kumot. Maging sa tag-ulan, hindi nagpapahinga ang pangangailangan. Kinabukasan, kahit madulas ang daan at madilim pa ang langit, muling bumangon si Rosa. Ipinagpatuloy niya ang ritual na tila itinataga na sa kanyang kalamnan, gumising ng 4:00, magluto ng ulam, ayusin ang paninda, at ihanda ang sarili sa panibagong lakad ng 5 kilometro. Pero sa araw na ito, may bago siyang inaalala, wala na siyang barya.
Pagkatapos makapagluto ng ginisang munggo at pritong galunggong para sa paninda, pinagsama-sama ni Rosa ang natitirang pera, isang pirasong 10 piso, 35 piso, at 2 pisong barya. Lahat-lahat ay 25 pesos. Tumitig siya rito sa ibabaw ng mesa. Ang halagang iyon ang pamasahe sana papuntang palengke at pambili ng bagong mantika. Ngunit kung pipiliin niya ang mantika, lalakarin niya na naman ang 5 kilometro. Sa sirang tsinelas. Sa basang kalye. Sa lamig ng umaga. Huminga siya ng malalim at kinuha ang 25. Pinulupot niya ito sa maliit na plastik at inilagay sa bulsa ng lumang bestidang kupas. "Nay, bakit po kayo maaga?" Tanong ni Jomar habang dumidilat pa lamang. "Maaga ang ulan, anak. Baka mahuli ako sa karinderya. May pamasahe po ba kayo?" Napangiti si Rosa, kahit bahagyang nangingilid ang luha sa sulok ng mata. Umiling siya. "Lakarin ko na lang ulit. Mas mahalaga yung mantika sa pagluluto. Sayang ang paninda." Wala nang nasabi si Jomar. Tahimik siyang naupo sa gilid ng banig at tinignan ang mga paa ng kanyang ina. May mga kalyo, may hiwa. Ang sugat kahapon ay nanuyo ngunit may bahid pa rin ng dugo. At ang tsinelas mas bukas na ngayon ng swelas, halos ayaw nang manatili sa paa ng kanyang ina. Sa kalsada, habang dinadaanan niya ang madamong bahagi ng daan, halos bawat hakbang ay may kasamang langit-ngit ng basang goma o ingit ng nadudulas na strap. Pikpak-pikpak. May mga tricycle na dumaan. 1, 2 beses siyang sinabihan ng driver. "Aling Rosa, sakay na kayo. Libre na lang." Ngunit umiling siya. "Salamat po, pero sayang yung 25 ko. May bibili pa akong mantika." Ang mga driver ay napailing pero hinangaan siya. Sa bayan ng San Felipe, kilala si Aling Rosa. Hindi man siya politiko, hindi man siya mayaman, pero lahat ay alam kung sino siya, ang inang walang pagod, walang reklamo. Pagdating niya sa palengke, basang-basa na ang laylayan ng kanyang bestida. Pati tsinelas niya, kumakapit na ang putik. Pero ngiti pa rin ang bitbit niya nang pumasok sa karinderya. "Buti di ka nadulas, Rosa," ani Letty habang nagsasali ng sinaing. "Swerte po siguro. O baka sanay na ang paa ko sa hirap," sagot niya, sabay tawa kahit may bahid ng hapdi sa tono. Sa kalagitnaan ng araw, nang maisalang niya ang panindang munggo, pinagsama-sama ulit ni Rosa ang kinita. Kahit kaunti, kinalkula niya sa isip, may 300 ako. Baka sapat na to para sa notebook ni Jomar, mantika, bigas, at konting tinapa. Pero wala siyang isinama sa listahan para sa sarili. Ni panibagong tsinelas, wala sa isip niya. Kinagabihan, habang kumakain sila ng lugaw at itlog na pinakuluan, inilabas ni Jomar ang kanyang papel. "Nay, ako po ang pinakamataas sa pagsusulit sa klase." "Yung science?" Napatigil si Rosa. Lumambot ang kanyang mga mata, at dahan-dahang tumulo ang luha sa pisngi. Agad siyang yumakap sa anak. "Anak, ikaw ang dahilan kung bakit kaya kong tiisin ang lahat. Lahat. Kahit bawat hakbang ay sakit basta makarating ka sa pangarap mo. Balang araw, ako naman ang maglalakad para sa inyo." Bulong ni Jomar. Tumango lang si Rosa. Hindi niya nakayapang magsalita. Dahil sa loob-loob niya, kahit sirang tsinelas, kahit walang pamasahe, kahit 25 na lang ang pera, basta't si Jomar ay may pangarap, siya ay may dahilan. Kabanata 3, Pangakong Papel. Tanghali ng Sabado. Mainit ang araw, tuyo ang kalsada, at sa wakas, hindi umulan. Sa loob ng maliit na silid-aralan sa pampublikong paaralan, naglalampaso ng sahig si Jomar bilang bahagi ng kanilang cleaning rotation. Ngunit ang nasa isip niya ay hindi ang sahig, kundi ang papel. Hindi ordinaryong papel. Kundi ang papel na kailangan niyang ipasa para sa science project nila. Isang folder na may colored paper, kartolina, at ilang cut-out na larawan mula sa magazine. Habang abala ang ibang kaklase sa paggawa ng proyekto, si Jomar ay tahimik na nakaupo, hawak ang lapis at papel na may ilang ulit ng burado at kinopya. Wala siyang colored paper. Wala siyang folder. Wala siyang pambili. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Aling Rosa na nakaupo sa bangkito sa ilalim ng puno ng kaimito, nililinis ang mga dahon ng pechay na binebenta nila sa palengke kinabukasan. "Nay." "Oh, anak. Kumusta sa eskwela?" Masigla pa rin ang boses ni Rosa, kahit may putik pa sa laylayan ang suot niyang duster. "May project po kami sa science.
Kailangan ng colored paper, folder, at glue. Pero okay lang po kahit wala. Sabi ni Ma'am, pwede namang drawing lang. Tumango si Rosa. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya mapalagay. Alam niya kung gaano kahalaga sa anak ang bawat marka. At alam din niya na ang simpleng colored paper ay hindi simpleng bagay para sa kanila. Magkano ba lahat yon, anak? Sabi ni Kiko pag bumili daw sa palengke, mga 50 pesos. Tahimik si Rosa. Hawak pa rin niya ang dahon ng pechay sa kamay, pero tila hindi na siya nakatingin sa gulay, kundi sa malayo. Sa tanong. Sa problema. Sa sagot. Kinabukasan, Linggo. Maaga pa lang, gumising na si Rosa at inilabas ang kanyang panindang gulay, pechay, talong, at ilang supot ng ginisang munggo. Habang nag-aayos ng paninda, tinawag siya ng kapitbahay. Rosa, sasama ka ba ulit sa palengke? May tricycle si Mang Temyong. Ngunit umiling siya. Hindi na. Lakarin ko na lang ulit. Naku, Rosa. Masisira na yang tsinelas mo. Napangiti lang siya. Matagal na ring sira pero hindi pa rin bumibigay. Gaya ko. Sa buong daan, habang pinipilit niyang huwag dumula sa batong basa ng hamog, paulit-ulit niyang binibilang sa isip ang pera. Kung makabenta ako ng 100 piso. May matitira kahit konti para kay Jomar. Nang makarating siya sa palengke, masaya siyang sinalubong ng ilang suki. Rosa, yung pechay mo ha? Meron ka bang munggo? Yung masarap luto mo? Isa-isang nabenta ang paninda. At pagsapit ng alas 11, umupo si Rosa sa isang sulok. Kumuha ng supot ng 20, 20 at 10 piso. Inisa-isa niya. 125 pesos lahat-lahat. Mabilis siyang nagtungo sa maliit na school supply store sa gilid ng palengke. At pabili po ng folder, colored paper, glue at lapis. Kompleto. 50 pesos lahat. Iniabot ni Rosa ang perang nakapulupot pa sa panyo. Nang abutan siya ng sukli, humina siya ng malalim. Tumitig sa mga gamit. At napangiti. Pag-uwi niya, si Jomar ay naglalampaso ng sahig ng kanilang bahay habang nakikinig sa lumang radyo. Hindi niya inaasahan ang sumunod na mangyayari. Jomar. Lumingon siya. Nakita niya ang ina, pawisan, pagod, may putik sa paa, pero hawak ang isang maliit na plastic bag. Ano po yan? Ngumiti si Rosa. Pangako. Dahan-dahan niyang iniabot ang bag ng buksan ni Jomar, napanganga siya. Colored paper. Folder. Glue. Bago at matalim na lapis. Nay. Ayokong matutong tanggapin mong wala ka. Ayokong masanay kang laging magtiis. Basta makakaya ko. Ibibigay ko. Dahil bata ka pa. At ako ang nanay mo. Hindi napigilan ni Jomar ang luha. Lumapit siya at yumakap ng mahigpit. Sa gabing iyon, habang gumagawa si Jomar ng project, tinignan ni Rosa ang kanyang paa. Namumula ito. May hiwa ang kaliwang sakong, at ang swelas ng tsinelas ay halos nalalaglag na. Pero para sa kanya, ang bawat sugat ay paalala ng pagmamahal. At ang bawat papel sa mesa ni Jomar ay pangakong hindi siya nabigo. Kabanata 4, Kalyo at Luha. Madaling araw pa lamang, nagsimula ng umambon. Maliit pa sa patak ng ulan, pero sapat na upang lamigin ang manipis na damit ni Aling Rosa habang inaayos ang lumang bayong na bitbit niya sa bawat lakad patungong palengke. Hawak-hawak niya ang tsinelas na halos hati na sa gitna. Ang strap ay tinapalan ng alambre. Sa kaliwang sakong niya, may bahagyang sugat na nanlalagkit sa tuwing nadadampian ng dumi sa daan. Sa loob ng bahay, natutulog pa si Jomar, mahigpit na yakap ang bag na may proyekto niya. Mahimbing ang kanyang tulog, may ngiti sa labi, marahil panaginip ng isang batang may bagong papel, bagong lapis, at pag-asang unti-unting bumubuo ng mas magandang kinabukasan. Sa daan. Habang binabaybay ni Aling Rosa ang mahabang putikang daan patungong palengke, tinatakpan niya ang ulo ng basang panyo. Lumalakad siyang tila hindi na iniinda ang sakit ng katawan, ang hapdi ng kalyo sa kanyang talampakan, o ang kirot ng sugat sa sakong. Pero ang totoo, sa bawat hakbang niya, napapapikit siya sa sakit. Konting tiis pa, bulong niya sa sarili. Para kay Jomar. Para sa pangarap niya. Sa kanyang paglalakad, nadaanan niya si Mang Inoy, ang matandang magpapalayok, na napansin ang kanyang paika-ikang hakbang. Rosa, ayos ka lang ba? Ayos lang, Inoy.
Tinatamad lang ang tsinelas ko, sabay tawa niya. Pero si Mang Inoy ay hindi natawa. Tumingin ito sa kanyang sugat, sa kalyo na makapal na't nangingitim. Umiling. Sayang, wala akong extra. Pero ingat ka. Hindi lahat ng sugat natutuyo sa pawis. Sa palengke. Sa kabila ng ulan at lamig, lumakas ang benta ni Aling Rosa. Marami ang bumili ng gulay sa kanya, marahil dahil sa tuwing nakikipag-usap siya, may laging kasamang ngiti, kahit nanginginig na sa ginaw ang kanyang labi. Nang matapos ang benta, nagtungo siya sa karinderya sa likod ng palengke, kung saan siya madalas tumulong tuwing linggo para makadagdag ng kita. Sa loob ng isang oras, nag-igib siya ng tubig, nagbuhat ng kaldero, naglinis ng kinainan, at nagpunas ng mesa. Pagkatapos, binigyan siya ng tagapamahala ng 30 piso at isang supot ng kanin at pritong tuyo. Sa mata ni Rosa, para na yung isang bank account na hindi kailanman nauubos ng pagmamahal. Pag-uwi. Pagsapit ng tanghali, bumalik si Aling Rosa sa bahay nila. Nabasa ang kanyang duster, ang kanyang bayong, at ang kanyang tsinelas, na sa wakas ay tuluyang bumigay. Hinubad niya ito bago pumasok ng bahay, iniwan sa labas, parang isang sundalong na bigong bumalik mula sa digmaan. Sa loob, sinalubong siya ni Jomar. Nay! Ang project ko po, pinuri po ako ni Maam. Sabi niya, ang ganda daw. Akala niya binili ko raw sa bookstore. Napangiti si Rosa. Napawi ang lahat ng sakit ng katawan. Parang sa isang iglap, gumaan ang kanyang likod, ang kanyang mga paa, ang kanyang puso. Ayos. Alam kong ginawa mo iyon ng buong puso. Kaya totoo, sabay abot ni Jomar ng isang maliit na papel, kulubot na pero malinaw ang sulat. Pangarap kong maging doktor para mapagaling si nanay kapag pagod na siya. Napaluha si Rosa. Tahimik. Walang hikbi. Wala ring salita. Basta tumulo ang luha niya sa pisngi habang yakap-yakap ang anak. Gabi. Habang natutulog na si Jomar, si Aling Rosa ay tahimik na naglalaba. Kahit gabi, hindi pa rin siya nagpapahinga. Pinipiga ang lumang damit, pinapapakuluan ang puting uniforme ng anak sa isang kalderong may apoy mula sa kahoy. Habang nakaupo sa gilid ng batya, tiningnan niya ang kanyang mga kamay, kulubot, may hiwa, at may makakapal na kalyo sa palad. At ang kanyang mga paa, hindi na muling sinuotan ng tsinelas. Sa ngayon, wala pa siyang ipapalit. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi tsinelas ang sukatan ng lakas ng ina. Ito ay ang kakayahang tumindig kahit nasusugatan. Lumakad kahit walang sapin. Umakap kahit pagod na. At higit sa lahat, umasa kahit paulit-ulit na nabigo ng buhay. Kabanata 5, Gabi ng Liwanag. Ang gabi ay tahimik ngunit puno ng kirot para kay Aling Rosa. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa sakit, at ang kalyo sa sakong ay tila dumudugo na, ngunit hindi niya ito iniinda. Sa kanyang munting mesa, may isang maliit na lamparang bigas na nagbibigay liwanag sa sulok ng kanilang bahay, kasabay ng pag-ihip ng hangin na pumapasok mula sa sirang bintana. Sa ibabaw ng lamesa ay nakalatag ang papel ng bayarin sa kuryente, ang listahan ng gastusin sa paaralan ni Jomar, at ang presyo ng gamot para sa sakit niyang rayuma. Isa-isang tinignan ni Aling Rosa ang mga iyon, tila isang sundalong tinatantiya ang mga kalaban bago lumaban. Kaya ko to para kay Jomar, bulong niya. Sa ilalim ng lampara. Si Jomar ay nasa kanyang sulok, nagsusulat sa isang lumang kwaderno na ibinigay ni Aling Rosa na pinulot lang sa ukay-ukay. Wala na itong ilang pahina, at ang mga guhit ng lapis ay halos hindi na makita sa nipis ng kanyang sulat. Ngunit para kay Jomar, sapat na yon. Nay, tawag niya sabay lapit. Ano yon, anak? May proyekto po kami bukas. Kailangan ng colored paper. Pero okay lang po kung wala, gagawan ko na lang ng paraan. Napakagatlabi si Aling Rosa. Wala na siyang pera. Kahit 5 piso, wala siyang mailalabas. Kahit sa alkansyang garapon sa taas ng aparador, na dati ginagamit niyang emergency fund, wala nang laman. Ngunit ayaw niyang makita ang pagkadismaya sa mukha ng anak. Kaya't mumiti siya kahit pilit. Huwag kang mag-alala. Bukas may colored paper ka. Paglalakad sa dilim. Kinabukasan, 3:00 pa lamang ng madaling araw, gumising si Aling Rosa. Hindi siya nagluto ng almusal dahil wala ng bigas. Ang natitirang kanin kagabi ay itinabi niya para kay Jomar. Bitbit ang bayong, umalis siya ng bahay at nagsimulang maglakad. Sa pagkakataong ito, nakayapak na siya.
Iniwan na niya ang sirang tsinelas na hindi na kayang isalba ng alambre. Bawat hakbang niya sa batong daan ay tila karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Ngunit hindi siya huminto. Walang reklamo. Walang hinto. Ang tanging nasa isip niya ay ang makabili ng colored paper bago umuwi. Pagdating niya sa palengke, madilim pa at kaunti pa lang ang tao. Nagtungo siya sa tindahan ng gulay at hiniling na siya muna ang magbuhat ng bagong dating na sako ng repolyo kapalit ng 5 piso. Ate Rosa, maaga ka ngayon bati ng tinderang si Aling Nida. May bibilhin lang akong kailangan ni Jomar sa school, sagot niya. Matapos magbuhat ng 5 sako, pinawisan at hingal na hingal si Aling Rosa. Nanginginig ang tuhod niya, ngunit pilit siyang tumayo. Ang 5 piso ay ibinulsa niya agad, parang isang mahalagang hiyas. Ang sukli ng sakripisyo. Pagtapos ng umaga, nakabili siya ng 1 pirasong colored paper sa halagang 3 piso. 2 piso ang natira. Itinago niya ito sa loob ng kanyang bra, para kung sakaling mawalan na naman ng pag-asa, may mahuhugot pa. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Jomar. Nay, may colored paper po ba? Tahimik na inabot ni Aling Rosa ang pinilas na piraso mula sa pinutol na colored paper, kulay asul, ang paboritong kulay ni Jomar. Napangiti ang bata. Isang ngiting parang sinag ng araw pagkatapos ng malakas na ulan. Ang ganda po, Nay. Ako lang sa klase ang may kulay asul. Sabi ni Maam, maganda raw ang kulay kasi parang langit. Sa ilalim ng buwan. Nang gabi ring iyon, habang nakahiga si Aling Rosa, tinignan niya ang kanyang paa. May dugo. May pasa. May kalyo. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng liwanag, liwanag mula sa mata ng anak na masaya, puno ng pag-asa, at nangangarap. Wala man siyang sapin sa paa, mayroon siyang paninindigan. Wala man siyang salapi, mayroon siyang pagmamahal. At wala man siyang ginhawa, mayroon siyang pangarap na buo. Kabanata 6 ang pangarap ni Jomar. Ang araw ay tila mas maliwanag sa araw na yon. Si Jomar ay masiglang pumasok sa paaralan, bitbit ang kanyang likod bag na halos butas na, at ang 1 pirasong colored paper na iniabot sa kanya ni Aling Rosa kagabi. Bagamat pilas at may tupi sa gilid, pinagmamalaki niya ito. Sa klase, habang tinuturuan sila ng guro tungkol sa pangarap, isa-isang tinawag ang mga bata upang magsalita sa harapan. Jomar, ikaw naman. Ano ang pangarap mo paglaki? Tumayo si Jomar. Tahimik ang klase. Bitbit niya ang kanyang pinilas na colored paper, ginupit niya ito sa anyo ng puso at inilagay sa kanyang dibdib. Gusto ko pong maging doktor. Hindi po dahil gusto kong yumaman. Gusto ko pong maging doktor para hindi na kailanman sumakit ang katawan ng nanay ko. Tahimik ang klase. Napatingin ang guro sa kanyang mga mata na tila pinipigil ang pagluha. Kasi po, ang nanay ko, araw-araw pong naglalakad ng 5 kilometro para lang makapagtinda. Kahit wala na siyang tsinelas. Kahit nasusugatan na ang mga paa niya. Kahit masakit ang tuhod niya, hindi siya tumitigil. Para lang po makapasok ako. Bumigat ang damdamin ng lahat sa loob ng silid-aralan. Ang ilang kaklase ni Jomar ay napayuko. Ang guro ay napapikit, pinunasan ang mata, at sinabing, Jomar, hindi lang yan isang pangarap. Isa yang panata. Sa loob ng bahay. Kinagabihan, umuwi si Jomar at niyakap si Aling Rosa ng mahigpit habang siya ay nagpapahinga sa papag. Nay, salamat po. Salamat sa lahat. Nagulat si Aling Rosa. Bakit, anak? May problema ba? Wala po. Gusto ko lang pong sabihin. Balang araw, hindi ka na maglalakad ng nakayapak. Hindi ka na mapapagod. Ako naman po ang magtatrabaho para sayo. Napaluha si Aling Rosa. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng anak. Hindi mo kailangan suklian ang lahat ng sakripisyo ko, anak. Ang makita kang masaya, yan na ang gantimpala ko. Ngunit sa loob niya may lumalalim na kirot. Naramdaman niyang bumigat ang katawan niya sa pagod nitong mga nakaraang araw. Ilang gabi na siyang nilalagnat, ngunit pinipilit pa ring magtinda. Hindi niya ito binabanggit kay Jomar sapagkat ayaw niyang mag-alala ito. Ang simula ng paglalayo. Ilang araw ang lumipas, nagsimulang makapansin si Jomar. Kapag umuwi siya galing paaralan, abot-abot ang ubo ni Aling Rosa. Nawawala na ang lakas nito at minsan ay hindi na nakakabangon para magluto. Nay, hindi na po kayo pwedeng lumakad ng ganun kalayo. Magpapahinga muna kayo.
Ngunit tumanggi si Aling Rosa. Pilit siyang bumangon, pinilit magsuot ng sirang tsinelas na ngayon ay halos taling lubid na lamang ang bumubuhay. Hindi pwede, anak. Wala tayong makakain kung hindi ako kikilos. Ako na lang po, Nay. Ako na lang po ang magbubuhat ng paninda nyo. Napaluha si Aling Rosa. Nanginginig ang boses niya habang hinawakan ang kamay ng anak. Hindi kita pinapaaral para magbanat ng buto. Pinapaaral kita para balang araw, hindi mo na kailangang dumaan sa hirap na pinagdadaanan ko ngayon. Lihim ng pusong ina. Sa kalagitnaan ng gabi, nang natutulog si Jomar, lumabas si Aling Rosa at umupo sa labas ng kanilang bahay. Pinagmasdan niya ang langit, bitbit ang sirang tsinelas sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tsinelas, tila ba ito'y isang alaala ng kanyang mga sakripisyo. Sa kanyang isipan, binigkas niya ang kanyang dasal. Diyos ko, huwag niyo pong hayaan na masayang ang bawat patak ng pawis ko. Gabayan niyo po si Jomar. Bigyan niyo po siya ng kinabukasan. At kung darating man ang araw na hindi ko na siya masamahan, sana po matandaan niyang mahal na mahal ko siya. Sa isang gabi ng malakas na ulan, biglang bumuhos ang ulan. Hindi agad nakapasok si Aling Rosa. At sa gitna ng ulan, bigla siyang napaluhod, tila nawalan ng lakas. Nahulog ang tsinelas sa putik, at ang kanyang kamay ay kumapit sa damuhan habang sinisikap tumayo. Ngunit walang nakakita. Walang nakarinig. At sa katahimikan ng gabing iyon, isang ina ang patuloy na nilalabanan ang sakit, habang bitbit pa rin sa puso ang isang pangarap, hindi para sa sarili, kundi para sa anak. Kabanata 7, ang lihim na sakit ni nanay. Ang araw ay hindi sumikat ng maliwanag kinabukasan. Maulap ang langit, tila ba nakikidalamhati sa isang bagay na hindi pa alam ni Jomar. Maaga siyang nagising upang ipagluto sana si Aling Rosa ng lugaw gamit ang kaunting bigas na natira. Ngunit nang sumilip siya sa papag. Nay! Tahimik si Aling Rosa. Pawis na pawis ang noo, maputla ang mga labi, at nang hipuin niya ang noo nito, mainit na mainit. Nay! Nay! Gumising po kayo. Dahan-dahang iminulat ni Aling Rosa ang mata, pilit na ngumiti. Anak! Pasensya na ha. Hindi ako makakabangon ngayon. Nay, kailan pa po kayo may lagnat? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Ayokong mag-alala ka, anak. Lagnat lang to. Lilipas din. Ngunit hindi iyon basta lagnat. Alam ni Jomar. Nakita niya kung paanong nanginginig ang buong katawan ng kanyang ina. Mabilis ang paghinga. Namumutla ang mga kuko. Hindi na ito basta pagod, may mas malalim na sakit na isinusuko ng katawan nito. Pagdesisyong bata, pusong matapang. Tumakbo si Jomar papunta sa bahay ng barangay health worker, si Ate Lani. Umuulan pa noon. Basa ang kanyang kamiseta, at ang kanyang tsinelas ay napigtas sa kalye, ngunit hindi siya tumigil. Ate Lani! Tulungan niyo po si nanay. Hindi na nagtanong si Ate Lani. Sumama siya agad kay Jomar. Nang makarating sila sa bahay, agad niyang sinuri si Aling Rosa. Pinakinggan ang puso, tinignan ang lagnat, at nagkunwaring kalmado. Pero sa kanyang mata, alam ni Jomar may masama. Kailangan siyang madala sa health center. Posible pong impeksyon sa baga. Baka pneumonia na ito. Sa ospital ng bayan. Agad na isinugod si Aling Rosa sa pinakamalapit na ospital. Doon lang nalaman ni Jomar ang totoo, matagal nang may dinaramdam si Aling Rosa, ngunit hindi nagpatingin. Tiniis ang mga sintomas, kinain ang sakit, at patuloy na naglakad araw-araw para lang maitinda ang mga paninda sa palengke. Hindi niya po kami sinabihan, sabi ng nurse. Kung mas maaga po sana. Napayuko si Jomar. Pakiramdam niya ay bigla siyang tumanda ng 10 taon. Sa murang edad, ngayon lang siya tunay na nakaramdam ng takot na mawala ang taong tanging dahilan ng kanyang buhay. Sa silid ng panalangin. Habang nasa ospital si Aling Rosa, halos hindi na umuwi si Jomar. Sa isang sulok ng waiting area, pinagdikit-dikit niya ang mga karton, ginawa niyang higaan. Sa gabi, mahigpit niyang yakap ang bag niyang may lamang notebook at sirang lapis. Isang gabi, habang gising ang buong puso niya sa pag-aalala, lumuhod siya sa maliit na chapel sa loob ng ospital. Nagdasal siya ng buong puso, buong luha. Panginoon, kunin niyo na po lahat ng pangarap ko, lahat ng gusto ko sa buhay basta po, huwag niyo pong kunin si nanay. Gagawin ko pong lahat.
Mag-aaral po ako ng mabuti. Magbebenta po ako kung kailangan. Basta po. Huwag lang po mawala si nanay. Dumadaloy ang luha niya habang mahigpit niyang hawak ang isang sirang tsinelas, ang iniwan ng kanyang ina sa bahay bago sila isinugod. Pagmumulat sa katotohanan. Kinabukasan, kinausap siya ng doktor. Jomar, kailangan nating masuri pa ng mas maigi ang kondisyon ng nanay mo. Malubha ang impeksyon. Gagaling po siya, di ba, Dos? Gagaling po si nanay. Hindi agad sumagot ang doktor. Tumingin lamang ito sa kanya at mahinang tumango, ngunit may lungkot sa mata. Gagawin natin ang lahat. At sa bawat oras na lumilipas, si Jomar ay nauupos. Binabantayan ng ina, pinupunasan ng bimpo ang noo, at pinupuno ng dasal ang bawat katahimikan. Isang ina, isang pangako. Isang gabi, habang dumadaloy ang swero kay Aling Rosa at tila mas lumalim ang paghinga nito, iminulat niya ang mata. Pinagmasdan ang anak. Jomar. Mahinang sabi niya. Tandaan mo ito, ha? Nay, huwag po muna kayo magsalita. Mahal na mahal kita. Walang sakripisyo ang masyadong mahirap para sa'yo. Ikaw ang buhay ko. Nay, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Huwag niyo po akong iwan. Gagaling po kayo. Ngumiti si Aling Rosa. Ngiting mahina, ngunit puno ng pag-ibig. Isang ina na kahit sa bingit ng kahinaan, ay hindi nawawalan ng lakas dahil sa pagmamahal sa anak. Hinawakan niya ang kamay ni Jomar at idinikit ito sa kanyang puso. Ipagpatuloy mo ang pangarap mo, anak. Hindi mo na kailangang suklian ang lahat. Ang makita kang matupad ang pangarap mo. Yon na ang pinakamasarap na premyo sa akin. Kabanata 8 Ang araw na walang init. Madaling araw. Wala pang tilaok ng manok. Wala ring simoy ng hangin. Tahimik ang buong ospital maliban sa marahang pitik ng orasan sa dingding ng ward. Si Jomar nakaupo sa tabi ng kama ni Aling Rosa. Magdamag na hindi natulog. Hawak-hawak niya ang kamay ng ina, mahigpit, parang ayaw pakawalan. Sa kabilang kamay ay ang sirang tsinelas, simbolong matagal nang nagsilbing tahimik na saksi ng sakripisyo ni Aling Rosa. Nay, okay lang po ba kayo? Bulong ni Jomar, kahit alam niyang hindi na siya maririnig. Mabagal na ang paghinga ng ina. Ang bawat hinga, tila pinipilit na lamang ng katawan. Humahabol sa bawat segundo, bawat tibok. Napayuko si Jomar. Sa unang pagkakataon, naisip niyang baka hindi sapat ang dasal. Baka hindi sapat ang pagmamahal ng isang anak para pigilan ang kamatayan. Ang tunay na pagkawala. 6:00 ng umaga. Pumasok ang nurse. Tiningnan ang vital signs. Ilang saglit lang tumigil ito. Tumingin kay Jomar, dahan-dahang lumapit. Anak, tapos na siya. Wala nang ibang salita. Walang matagal na paliwanag. Walang mahahabang talumpati. Isang pangungusap lang, ngunit tila huminto ang mundo. Hindi. Hindi totoo yan, pabulong ni Jomar. Nay. Nay. Gising po kayo. Gising po kayo, please. Yumugyug siya sa balikat ng ina. Paulit-ulit. Nanginginig ang katawan niya habang dumadaloy ang luha. Panginoon. Hindi pa po ito yung usapan natin. Hindi pa po tapos. Nay, gising po kayo. Ngunit hindi na nagmulat ng mata si Aling Rosa. Ang mga kamay na dati palaging mainit at nagtutulak sa kariton, ngayon ay malamig na. Ang tinig na laging bumabati ng anak, kumain ka na. Ay tuluyan ng tumahimik. Tsinelas ng sakripisyo. Dinala ang bangkay ni Aling Rosa sa punerarya ng bayan. Isang maliit na kwarto, may lumang kurtina, may amoy kandila. Sa loob ng kabaong ay ang payapang mukha ng isang inang ipinagkait ng maagang kapalaran. Sa kanyang paanan, iniwan ni Jomar ang isang bagay, ang sirang tsinelas. Lumuha siya habang inilalapat ang lumang sapin sa paanan ng kabaong. Ang tsinelas na yon, na ilang taon nang binibitbit ni Aling Rosa sa lahat ng laban ng buhay, ngayon ay magiging saksi ng kanyang pamamahinga. Nay, pasensya na po kung hindi ko kayo nabigyan agad ng mas magandang buhay. Kung hindi ko kayo agad naiyahon sa hirap. Napahagulgol si Jomar. Pero pangako ko po. Pangako ko. Sa araw ng pagtatapos ko, iaakyat ko po ang diploma sa inyo. Dadalhin ko po ito dito. Hindi po matatapos ang laban natin. Isang katahimikang malalim.
Walang musikang tumugtog. Walang palakpak. Walang anunsyo. Ngunit sa puso ni Jomar, ito ang araw na pinakamasakit at pinakabanal. Ang araw na tinuldukan ang isang yugto ng sakripisyo, ngunit nagsimula rin ng bagong pangako. Ang munting liham. Habang nag-aayos siya ng mga gamit ni Aling Rosa, may nahanap siyang lumang sobre sa ilalim ng kumot ng ospital. May nakasulat. Para kay Jomar. Kung sakaling hindi ko na makasama. Binuksan niya ito. Isang sulat kamay na liham. Anak, kung nababasa mo na ito, baka wala na ako sa tabi mo. Huwag kang malungkot ha. Hindi ako nawala. Nandito lang ako sa bawat yabag mo, sa bawat gising mo, sa bawat pangarap na abot kamay mo na. Huwag mong isipin na mahirap ang buhay natin. Dahil sa'yo, anak, naging makulay ang bawat paghakbang ko. Masakit man ang sinelas ko, mas masarap naman ang dahilan kung bakit ako naglalakad. Ipagpatuloy mo ang laban. Magiging doktor ka. At sa araw na yon, kahit wala na ako magsusuot ako ng pinakabagong tsinelas sa langit at sasayaw sa tuwa. Mahal na mahal kita, anak. Nanay. Tumulo ang mga luha ni Jomar, hawak ang liham. Ngumiti siya sa gitna ng sakit. Dahil ngayong wala na si Aling Rosa sa mundo, may isang anak na mananatiling buhay, hindi lang para sa sarili, kundi para ipagpatuloy ang sakripisyo ng isang ina na naglakad ng 5 kilometro araw-araw, gamit ang sirang tsinelas. Alang-alang sa pag-asa. Kabanata 9, diploma para kay nanay. Maraming taon ang lumipas. Maraming taon ng pagpupuyat, pagtitiis, at pagpapatuloy sa kabila ng lumbay. Maraming taon mula nang tuluyang lumisan si Aling Rosa. Ngayon, sa loob ng malawak at mataimtim na auditorium, nakatayo si Jomar, suot ang puting toga, may medalya sa leeg, at hawak ang pinakaasam-asam na papel, ang diploma bilang isang ganap na doktor. Palakpakan. Flash ng mga kamera. Luhang tuwa mula sa mga magulang ng ibang estudyante. Ngunit si Jomar tahimik lang. Nakatingin sa hawak niyang diploma, para bang may ibang mas malalim na kahulugan ito sa kanya kaysa sa iba. Sa puso niya, ang araw na ito ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa isang inang may sirang tsinelas, na araw-araw lumalakad ng 5 kilometro, kahit sa init ng araw, kahit sa ulan, para lang mairaos ang isang anak sa eskwela. Pagbalik sa lumang puntod. Kinabukasan, alas 5 ng umaga, bitbit ang isang lumang bayong, muling binagtas ni Jomar ang landas patungo sa lumang sementeryo sa dulo ng kanilang baryo. Kasama niya ang diploma at isang peres ng bagong tsinelas na nakabalot sa kulay gatas na papel, may pulang laso. Tahimik ang buong paligid. Tanging mga ibong maya ang maririnig, tila sumasalubong sa kanya. Pagdating sa puntod ni Aling Rosa, marahan siyang lumuhod. Tinanggal ang lumot sa lapida, pinunasan ang alikabok, at inilatag sa harap ang kanyang diploma. Nay, mahinang sabi niya, graduate na po ang anak niyo. Doktor na po ako. Napaluha si Jomar. Hindi maipaliwanag kung ang hangin ba ay mas malamig ngayon, o talagang iba ang pakiramdam ng tagumpay na hindi mo maibahagi sa taong pinakakarapat dapat na makakita nito. Regalo ng anak. Inilabas ni Jomar ang maliit na kahon. Maingat niya itong binuksan at inilabas ang bagong tsinelas, malambot, may matibay na sinturon, kulay rosas, tulad ng paborito ng kanyang ina noong nabubuhay pa. Para sa inyo po ito, Nay, bulong niya habang inilalapag ito sa tabi ng puntod. Hindi ko man po kayo nabigyan noon. Ngayon po, kahit papaano, gusto kong iparating na hindi ko kayo nakalimutan. Nasa bawat hakbang ko, kayo po ang dahilan. Ang alaala ng sakripisyo. Habang nakaupo sa tabi ng puntod, binalikan ni Jomar ang lahat ng alaala, ang araw na sinamahan siya ng ina sa enrollment kahit walang pamasahe, ang gabi na binigyan siya ng huling piraso ng tinapay. Ang umagang umuulan ngunit itinulak pa rin ni Aling Rosa ang kariton papuntang palengke. At higit sa lahat, ang huling araw nito sa ospital, kung saan kahit hirap na sa paghinga, pilit pa rin siyang pinapangiti. Salamat po, Nay. Sa lahat. Isang hiling. Tumayo si Jomar, bitbit ang liwanag ng bagong buhay. Ngunit bago siya tuluyang lumakad paalis, tumingin siya muli sa puntod at may hiling. Sana po, kung nasaan man kayo ngayon, suot niyo na ang bagong tsinelas. Sana po, hindi na masakit sa paa. At sana po, proud po kayo sa anak ninyo. At sa sandaling iyon, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan.
Ang laso mula sa kahon ng tsinelas ay tinangay at umikot sa katawan ni Jomar bago bumagsak sa kanyang mga paa. Napangiti siya. Parang may yumakap. Sa bawat hakbang. Pag-uwi, dinala ni Jomar ang lumang tsinelas ni Aling Rosa. Ipinagawa niya ito at ipinakita sa mga batang nangangarap din makapagtapos. Ginawa niyang simbolo ng pananalig at sakripisyo. At sa bawat ospital na kanyang pinuntahan, sa bawat pasyenteng kanyang ginamot, sa bawat batang lumuluha sa hirap ng buhay, laging dala ni Jomar ang kwento ng kanyang ina. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lang nakasulat sa diploma, kundi nakaukit sa puso ng bawat sakripisyo. Kabanata 1:0 Tsinelas ng Pag-asa. Isang liham mula sa nakaraan. Makaraan ng isang taon mula nang maging ganap na doktor si Jomar, patuloy pa rin ang paglilingkod niya sa isang maliit na public hospital sa probinsya. Hindi siya umalis sa bayan nila. Pinili niyang manatili roon kung saan maraming gaya niya noon, mga batang nangangarap, mga pamilyang naghihirap, mga nanay na nagtataguyod mag-isa. Isang araw, habang nililinis niya ang lumang bowl sa kanilang bahay, may natagpuan siyang maliit na sobre, nakatago sa ilalim ng sirang banig. Ang sulat ay may nakasulat sa harap. Para kay Jomar, kung sakaling hindi na ako makasama sa kanyang pagtatapos. Nanginginig ang kamay ni Jomar habang binubuksan ito. At sa bawat salitang kanyang binabasa, unti-unti siyang naupo sa sahig, hawak ang dibdib dahil para bang naririnig niya ang tinig ng kanyang ina. Ang liham ni Aling Rosa. Anak, kung nababasa mo na ito, ibig sabihin ay hindi na ako umabot sa araw ng tagumpay mo. Huwag kang malungkot, anak. Ang mahalaga, itinuloy mo ang pangarap mo kahit wala na ako sa tabi mo. Pasensya ka na kung minsan kulang ang ulam natin, kung minsan wala tayong bigas, kung sirang-sira na ang tsinelas ko. Hindi kita kayang bilhan ng bago noon pero anak, alam mo ba? Kahit butas-butas na ang tsinelas ko, basta ikaw ang nasa dulo ng bawat hakbang ko, hindi ko ramdam ang sakit. Pinangarap kong makita kang nakaputing coat. Pinangarap kong marinig ang salitang doktor sa pangalan mo. Hindi ko man maranasan iyon sa pisikal na mata ko, alam kong darating ang araw. Anak, kapag dumating na ang araw na iyon, huwag mong kalimutan ang mga batang gaya mo noon. Tulungan mo sila. Gawin mong tsinelas ang sarili mo, yung kaya mong magsalo ng hirap, para makalakad ng maayos ang iba. Mahal na mahal kita, anak. Sa bawat sakripisyo ko, ikaw ang dahilan. Kung may susunod mang buhay gusto ko pa ring maging nanay mo. Nanay Rosa. Luha sa hangin. Hindi mapigil ni Jomar ang pagtulo ng luha. Parang sumabog ang damdaming matagal nang tinatago. Sa sulok ng silid na yon, yakap ang liham, naramdaman niya muli ang init ng yakap ng ina, ang damdaming kahit anong tagumpay ay hindi kayang palitan. Mahal na mahal din kita, Nay, bulong niya. At hindi ko kayo kakalimutan. Ang Tsinelas Center. Makaraan ng ilang buwan, sa tulong ng kanyang kaalaman at mga kaibigan sa propesyon, nagtayo si Jomar ng isang maliit, ngunit makabuluhang institusyon, isang libreng klinika para sa mga bata at nanay. Pinangalanan niya itong Tsinelas Center ng Pag-asa. May libreng gamutan, check-up, nutrition programs, at scholarship aid para sa mga batang nagnanais makapag-aral. At sa gitna ng gusali, sa mismong pader ng pasukan, may nakasabit na isang pares ng sirang tsinelas, nakapaloob sa salamin, may ukit sa ilalim. Sa bawat sakripisyo ng isang ina, may anak na ahon. Pagdalaw ng mga bata. Isang araw, habang nag-ikot si Jomar, nilapitan siya ng isang batang babae, nakasuot ng gusgusing damit, bitbit ang notebook niyang punit-punit. Doth Jomar, sabi ng bata, pwede po bang magpa-check up si nanay? Nahihilo na po siya, wala po kasi kaming kain kagabi. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Jomar ang kamay ng bata, ngumiti at marahan niyang sinabi. Naman. Halika. Tayo na. At kapag may oras, turuan mo rin akong magsulat gaya mo. Sa bawat bata, sa bawat ina na lumalapit sa kanya, nakikita niya ang sarili at ang kanyang mahal na ina. Huling paggunita. Bago matapos ang araw, muling dinalaw ni Jomar ang puntod ni Aling Rosa. Bitbit niya ang unang plaque ng Tsinelas Center. Nay, para po sa inyo ito. Dito po nagsimula ang lahat. Tahimik ang sementeryo. Ngunit sa puso ni Jomar, parang may malamig na kamay na humawak sa balikat niya at may tinig na bulong na. Anak, proud ako sa'yo. Pangwakas. At habang lumalakad si Jomar pauwi, nadaanan niya ang isang batang babae, naglalakad ng nakapaa. Pinara niya ito.
Wala kang tsinelas? Wala po, Doc. Ngumiti si Jomar, lumuhod, at inilabas mula sa kanyang bag ang isang bagong peres. Ito, para sa'yo. Ang bata ay natuwa. Isinuot niya ito at ngumiti ng buong buo. Salamat po, Doc. Habang lumalakad palayo ang bata, tahimik na umusal si Jomar. Isa na namang hakbang patungo sa pangarap. Sa bawat butas ng tsinelas ni nanay, may kwento ng sakripisyo. Sa bawat hakbang niya, may pangarap na unti-unting tinutupad para sa mahal niyang anak. Kung naantig ang puso mo sa kwento ng isang inang handang tiisin ang lahat para sa kinabukasan ng kanyang anak, mag-subscribe ka na sa aming channel para sa mas marami pang kwentong punang pag-asa, inspirasyon, at pagmamahal. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at i-share ang video na ito para mas marami pa ang ma-inspire. I-click ang bell icon para updated ka sa mga susunod naming kwento. Salamat sa panonood. Tandaan, walang hadlang ang kahirapan sa taong may pangarap at may pusong lumalaban.